po mga kapatid, magandang umaga po sa inyong lahat. Ayan. At na-miss ko mag-tarot card ngayon. At ako ay magbabahagi ng mga mensahe sa inyo ngayong araw bago ako magdidibusyon mga kapatid. Kakamustahin natin kung ano ang sitwasyon ng inyong mga kaaway sa ngayon mga kapatid. Kung ano ang mga sitwasyon o kanilang mga nararamdaman sa buhay. Ayan mga kapatid, ang sisilipin natin ngayon kung ano yung sitwasyon ng inyong mga kaaway ngayon, kung nakakahinga pa ba, kung may sakit na, kung ano na yung mga nangyayari sa kanilang mga buhay. Yan. At kukuha tayo ng mga kapatid, 13 na oracle card. Yan sa aking partner na gumawa ng aking oracle card at supportive na aking partner. Ay ako po ay nagpapasalamat sa iyo at ginawan mo ako ng oracle card na ganito. Yan, at siya ang pinagawa ko ng mga oracle card dahil pangit po ang aking mga kapatid, ang aking sulat kamay, parang doktor. Yan. At kukuha lang tayo dito ng 13 baraha at kakamustahin natin kung anong sitwasyon ng inyong mga kaaway o ating mga kaaway ngayon mga kapatid, o may lihim na galit, inggit at inis sa atin. Kukuha tayo ng 13. Apat, lima, anim, pito, walo, siyam, 10. Labing-isa, 12, 13, 14. Yan ang ating ngayon mga kapatid, mensahe na aking binunot. Ito ang aking ibabahagi sa inyo, mensahe mga kapatid ng inyong mga kaaway, kung anong ibig sabihin ng mga mensaheng ito. Ang unang-una mga kapatid ay hustisya. Yan. Itong hustisya na ito mga kapatid ay makakamtan nyo na to mga kapatid. Ang hustisya na matagal nyo nang gustong ma-resolba, itong hustisya na ito na ginawa nitong inyong mga kaaway. Ayan, ang hustisya talagang inyong gustong marisolba mga kapatid. Gusto niyo magkaroon ng hustisya at magkakatotoo ito mga kapatid, yung hustisya na ito at magkakaroon. Ayan. Dito ka mga kapatid, ikaw dito mga kapatid ay ginawan ng isang ritual sa kalikasan, yan, ng iyong mga kaaway. Yan. O maaring pinagawan ito na ang gumamit ng, kunyari may pinagawa at ang mangkukulam na nagsagawa nito ay sa kalikasan ka idinaan mga kapatid. Sa kalikasan, maaring niritualan ka sa bundok, maaring sa ilog, sa dagat, kasi ang ritual kasi mga kapatid, maraming pamamaraan ang pagre-ritual. Nang mapag-aralan ko ang mundo ng espiritual ay alam ko lahat ang mga pamamaraan ng mga yan
At alam ko rin kung paano gamutin ang mga ganyang senaryo sa larangan ng espiritual, mga kapatid. Sa kalikasan ka dito dinaan ang ritual, maaring sa bundok. Pag sa bundok, mga kapatid, ay at bago pa lang ang ritual na ginawa sa inyo ng iyong mga kaaway o pinagawa ng iyong mga kaaway, ang ritual na ito ay magpagamot po kayo sa mga kilalang mga healer. Yan, mga healer o mga albularyo, yan, sa mga kilala po ninyo, yan, na para mabaklas ang ritual na ito na isinagawa ng inyong mga kaaway o ipinagawa ng inyong mga kaaway na ito sa kalikasan. Yan. Ang gusto kasi ng iyong mga kaaway na maging balisa, malilito ka sa iyong buhay, mawawalan ka ng gana magtrabaho, mawawalan ka ng gana na magkikilos. Yan ang gusto ng iyong mga kaaway, na gusto niya i-stuck lang kayo dyan sa bahay. Gusto lang nila na maghilata ka, lagi kang pagod sa trabaho. Yan, lagi kang pagod, tuwing kilos mo pa lang pagod ka na. Ito yung ang gusto ng yung mga kaaway, na maging balisa ka, mga kapatid. Yan. Yan. Maaring dito, may isang ditong ginawan, o maaring single dad ito, itong ginawan ng yung mga kaaway, maaring single dad ang ginawa ng inyong kaaway dito, mga kapatid, na maging balisa. Yan. At ang mga kapatid, tinitirikan ka dito ng itim na kandila dito. Ang gamit nito, mga kapatid, ay ang sa kalikasan ka idinaan. Yan. Sa kalikasan ka niritwalan, at itim na kandila ang ginamit para maging balisa ka, mga kapatid. Para maging balisa. Meron dito mga single dad na nakikita ako, na meron ditong nagkakasakit ng mga haligi ng ating tahanan. Yan. Na kinaiinggitan nila at ayaw nilang makita ka na meron kang reward sa trabaho, kaya pinagawan ka ng itim na mahika. Ito kasi ang kinaiinisan ng taong ito sa iyo, mga kapatid, sa mga sa mga tatay na mga masisipag. Ito, ayaw niya makita ng iyong mga kaaway na meron kang reward sa trabaho, kaya pinagawan ka sa mga taong marunong gumawa, na ikaw ay niritwalan sa kalikasan na gamit ang itim na kandila para ikaw ay maging balisa, mga kapatid. At merong tikbalang na dito sa kalikasan, maaring sa kalikasan sa bundok ka niritwalan, o maaring nakipagkalulo ito o nakipagkasundo itong gumagawa ng ritual na ito sa isang tikbalang upang ikaw ay pinsalain at mababalisa. Kasi po ang mga ritual na yan, mga kapatid, bago po kayo makipagkasundo sa elemento, ay meron po mga alay yan, mga kapatid, para mapasunod mo ang mga elemento at mga nilalang na mga nilalang na mga engkanto na yan, para mabigyan ng Nakadepende po kasi yun sa patungkol, mga kapatid. May patungkol na mabuti, may patungkol na masama. Ngunit ang pinatungkol dito, na ikaw lang ay magiging balisa at wala kang gana sa trabaho, na hindi mo matanggap ang iyong reward na ito na kinaiinggitan ng iyong mga kaaway. Ngunit magkakaroon ito ng hustisya sa bandang huli, mga kapatid. Dahil nakikitaan ka rin dito, mga kapatid, na ikaw ay spiritual healer, o na ikaw ay nagtatahak ng lihim na karunungan, na gusto mong matutong manggamot. Ayan po ang dito.
Pero hindi ka dito basta-basta matatablan mga kapatid. Dahil ikaw din dito ay may kakayahan din sa spiritual. Yan, may kakayahan ka rin dito sa spiritual mga kapatid. Meron talagang naiinggit sa iyo mga kapatid. At meron tutulong sa iyo dito na maaaring isa ding manggagamot o batikan ito sa spiritual, na maaaring ermitanyo ito mga kapatid, na nakikita ko ay mahaba ang buhok, balbasarado, at medyo kapayatan ang aking na sisipat sa aking vision mga kapatid. Isang ermitanyo ito, malakas ito mga kapatid sa mundo ng spiritual. Di ka pababayaan ng ermitanyo ito dahil nakikitaan ka dito na ikaw ay may mabubuting puso at kalooban. Ayan. Meron din ditong ibang lahi na ginawa ng ritual sa makakapanood nito. Ayan, lalong lalo talaga uso ngayon ng inggit sa trabaho mga kapatid. May ibang lahi dito, o may mga nakikita ko yung mga Amerikano na ginawa ng mga ng mga Pinoy na mga black magic o kung ano mang ritual na isinagawa sa kalikasan. Ayan ang mga nakikita ko mga kapatid. So makakapagpanood nito mga kapatid, maaring isa rin dito ay nanonood na isang tarot reader. Ayan, nagtatarot din tulad ng ganito, nagbabasa, may kakayahan ka rin sa spiritual. Ayan ang mga kapatid, na ikaw rin ay balang araw ay magkakaroon ka rin ng kakayahan na makakapag-tarot card mga kapatid. Yan. Maaring babae ang gumagawa nito sa inyo. Maaring babae, may nakita akong matandang babae nagsasagawa ng ritual na ito sa kalikasan na gamit ang itim na kandila, na ikaw ay magiging balisa, na nakipagkasundo ito sa tikbalang upang ikaw ay pinsalain na magiging balisa ka, dahil ayaw kasi nang nagpapagawa sa kanya na ikaw ay magkaroon ng magandang reward sa trabaho. Yan. At mga kapatid, ikaw lang ang mahal niya dito. Nakalagay dito, ikaw lang ang mahal niya. Ang sa iyong partner mga kapatid ay ikaw lang talaga ang mahal ng iyong partner, kung ikaw man ay may partner dito. Yan, isa din sa kinaiinggitan ng ibang tao sa iyo, dahil mahal ka ng iyong partner at may maayos kayo at maganda kayong pagsasama sa inyong pamilya. Kaya ito ay kinaiinggitan din ng karamihan sa inyo. Ikaw ay mabait at responsabling asawa. Ayan po ang mensahe, at kukuha pa tayo ng 3 mga kapatid. Last ay 3. Itong tao na ito mga kapatid, ang iyong kaaway na ito ay magkakasakit ito sa huli mga kapatid. Magbabackfire itong ginawa nila sa inyo mga kapatid. Magbabackfire ito, magkakasakit ito, dahil tutulungan ka nitong ng tinatawag na ermitanyo. May ermitanyong tutulong sa iyo. Yan, kasi ang mga ermitanyo kasi mga kapatid ay hindi basta-bastang manggagamot ng ermitanyo mga kapatid. Ang ermitanyo po ay bihira nyo pong makita yan sa mga mararaming tao, sa mararaming lugar, at bihira pong nakikihalubilo ang mga ermitanyo sa tao. Mailap po yan mga kapatid. Mailap po ang mga ermitanyo na yan. Yan.
At ang mensahe ng baraha dito mga kapatid ay habang buhay kayo na magsasama ng inyong yung inyong kinakasama dito mga kapatid. At meron din ditong habang buhay na magkakasakit yung taong gumagawa sa inyo ng masama. Ayan, habang buhay ito magkakasakit, habang buhay ito na magsasama sila ng kanilang sakit mga kapatid, na malubang sakit. Yan. Minsan dito isa dito sa ginagawa sa iyo ay binabangungot ka minsan. Yan. Bangungot. Ayan mga kapatid, ang inyong mensahe ngayon na ang aking inano sa tarot card. Yan, sa oracle card na ginawa. Ayan mga kapatid, hanggang dito na lamang po at God bless us all. Ingat po tayo palagi. Ayan, pag hindi po tayo ulit busy ay magtatarot ulit ako. At hanggang dito na lang at God bless us all. Ingat po tayo palagi sa mga subscriber ko, followers sa Facebook ko na Hashim Sandal Ponte Tragamaton at sa YouTube channel ko na Maestro Apo. Ay paki-like, share at subscribe na rin po para mas lalo pang dumami ang ating subscriber sa ating YouTube. Ayan, at tiis-tiis nang malapit na tayong maging 2,500 followers at hindi po ako magsasawa na mag-post at magbabahagi ng mga mensahe sa inyo. Yan, at binabalanse ko lang po ang aking pagtatarot. Yan, pagtatarot card, paggagamot, paggagawa ng ritual. Sa totoo lang mga kapatid, nakakapagod din minsan paggagawa ng ritual. At syempre binabalanse ko rin ang aking pamilya mga kapatid. Kasi po minsan po mga kapatid, hindi na po ako nakakalabas ng bahay. Nakakalabas lang po ako ng sandali, bumabalik agad ako dahil sa dami kong iniisip mga kapatid about sa pag gumalis kasi ako mga kapatid o pumunta ako sa isang may bibilhin at tatatagalan ako. Ang isip ko mga kapatid dito sa bahay dahil merong dumadating na mga pasyente galing sa iba't ibang lugar na nagpapagamot, kaya minsan din ako naglalabas ng bahay dahil minsan po ay marami din pong nagpapagamot sa akin at bihira na lang po ako nagpo-post ng mga video sa panggagamot dahil ayaw ko pong dumugin ako ng mga taga ibang lugar mga kapatid, at ayaw ko rin nasasabihan akong mayabang, yung mga ganyan daw, takot masapawan. Kaya tinigil ko na po ang pagpo-post ng mga video na about sa panggagamot na kumbati spiritual. Nagpo-post lang ako konti, minsan isa, minsan dalawa, pero tinigilan ko na po ang pagpo-post. Sa totoo mga kapatid, ang dami kong ginagamot na merong pinapasampa ko kaso di ko na po ina-upload, gawa nga ng ayaw kong dumugin ako at puntahan ako ng mga mararaming tao dito sa amin. Yung sakto lang, yung gusto ko yung sila mismo ang pupunta dito sa bahay, at bago sila magpagamot sa akin ay kailangan talaga ang paniniwala at ang pananampalataya nila sa Panginoon. Dahil po mga kapatid, kung nagpapagamot po kayo na kulang ang inyong paniniwala, yan, ay hindi po kayo basta-basta gumagaling kaagad dahil kulang ang inyong paniniwala. Wag po kayong mga kapatid, wag po ninyong iasa ang inyong paniniwala sa manggagamot. Unang-una po ang inyong paniniwala ay nasa Panginoon mga kapatid, dahil ang Panginoon po ang nagpapagaling, hindi po yung nanggagamot, dahil ang nanggagamot po ay instrumento lamang po yan. Ayan po mga kapatid, at hanggang dito na lang at God bless us all.